Love Serye TV. Magandang araw. Paano nga ba kung ibinigay mo na ang tunay at wagas na pagmamahal, ngunit isang madilim na lihim ang iyong matutuklasan sa likod ng inyong nabubuong relasyon? Tunghayan natin ang panibagong kwentong aming hatid na pinamagatang Billionaire's Secret Mission. Tunghayan na po natin ang unang bahagi. Kuya, are you sure with your decision? Who's going to manage your business while you are in the Philippines? And besides, hindi naman tayo sure kung alam nga ng apo ni Lola Myra ang tungkol sa arranged marriage nyo. Huminga ng malalim si Jared sa mga pinagsasasabi ng kakambal na si Jaya. Kuya, ang nakasanayan nitong itawag sa kanya dahil mas matanda siya ng 3 minuto rito at naiintindihan niya ang pag-alalang nakita sa mga mata ng kapatid. Ngayon lang nangyayari na magkakalayo silang dalawa. Masyado kasi silang sinanay ng mga magulang na lagi magkasama. Family-oriented sina Jared at Jaya. Dahil sa ganoong paraan, pinalaki sila ng mga magulang maging ng kanilang lola, Mira. Pero, kailangan gawin ni Jared ang binabalak niyang gawin para sa kaligayahan at katahimikan naman niya iyon. Sandali lang din siyang mawawala. Pinakamatagal na ang 1.5 buwan. Masyado ka talagang sigurado na magiging effective yung plano mo. Komento ng isang bahagi ng isip niya. Kailangan niyang palakasin ang loob na magagawa niya ang plano. Kung kinakailangan gamitin ang kanyang charm para mapaamo at malapitan ang babaeng pakay sa Pilipinas ay gagawin niya. Magawa lang agad ang plano. As for his business, ipapaubaya na lang muna niya iyon sa sekretaryang si Bea at matalik na kaibigan at partner na si Faye. Alam niya na hindi bababayaan ng mga ito ang negosyo nila. Takot lang nilang malugi ang hotel business namin, sabi niya sa isip. Sandali lang ako mawawala, Jaya. Besides, pwede naman tayong mag-usap through FaceTime or Skype. Nandyan din naman si Faye at si Bea para tignan pansamantala ang business namin. Don't worry, babalitaan kita lagi tungkol sa nangyayari sa akin sa Pilipinas. Pang-aalo niya sa kapatid. Pumayag naman si Mami at Daddy sa gusto mo mangyari. Alam ba nila ang totoong reason ng pag-uwi mo? Sa pagkakataong iyon ay nakalabi na ito. Umiling lang si Jared. Walang alam ang mga magulang sa totoong dahilan niya sa pag-uwi sa Pilipinas. Sinabi lang niya na gusto niyang personal na kilalanin ang babaeng nakatakdang pakasalan sa hinaharap. Gusto rin niya na siya rin na magsabi na nakaatang na responsibilidad para sa kanilang dalawa kung sakaling hindi nga talaga nito alaman tungkol sa kasunduan, gaya ng sinasabi ng lola nila. Pero ang totoo, gusto lang niyang humanap ng dahilan para hindi matuloy ang kasal. Masyadong sagrado ang kasal para sa kanya at hindi pwedeng basta na lang gawin iyon dahil sinabi ng kung sino, kahit na ang pinakamamahal pa niyang lola. Pero hindi naman niya pwedeng basta baliwalain ang gusto ng matandang babae. Ayaw din kasi niya itong masaktan, lalo na kung siya magiging dahilan. Kaya nga gagawin niya ang lahat ng paraan para may mga ebidensyang maipakita kay Lola Mira na hindi ang gaya ni Graciel Dumape ang dapat niyang makasama habang buhay. Bakit? Anong klaseng babae ba dapat ang makasama mo habang buhay? Usisa ng bahagi ng isip niya. Hindi man halata. Pero isa si Jared sa mga bilang sa daliring mga lalaki na naniniwala sa forever. Hopeless romantic siya at naniniwalang hindi dapat nagsasama o nananatili sa isang relasyon ang dalawang tao kung hindi naman mahal na mga ito ang isa't isa. Bahala ka kuya, sana lang maging maayos yung plano mo bago malaman ni Lola ang tunay na dahilan ng pag-alis mo dito. Umiling-iling pa si Jaya at humalukip-kip. Trust me, makakabalik ako agad. And Lola won't know anything unless you tell her something. Kaya manahimik ka na lang at hayaan mo na lang ako ang gumawa ng lahat. Everything is going to be fine, Jaya. Paniniguro nito. At sisiguruhin niya talaga na magiging maayos ang lahat. Naaayon iyon sa mga plano niya. Natatawang niyakap ni Jared ang mami niya na nag-uumpisa ng magdrama. Kasalukuyan silang nasa airport dahil ilang oras na lang at sasakay na siya ng eroplano papunta ng Pilipinas. Huwag mong kakalimutan ang mga bilin ko sa iyo, okay? Tinawagan ko na si Manang
para maasikaso ka niya at hindi ka pabayaan doon. Balitaan mo kami kung ano mangyayari sa'yo. At kay Graciel, okay? Suminghot-singhot na bili ng kanyang ina. Umiling-iling siya. Yes, Mommy. Hindi ko po kakalimutan. Every other day tatawag ako sa inyo para ibalita ang lahat na nangyayari sa akin sa Pilipinas. At dapat, hindi mo inaabala si Yaya. Baka mas stress pa yon. Si Yaya Lina ang yaya ni Jared at Jaya no sa nasa Pilipinas pa sila. 3 taong gulang pa lang sila nang mag-migrate sa States ang kanilang buong pamilya. Pero bago pa man ipanganak, naroon na ang yaya nila. Kaya kapamilya na rin ang turing nilang lahat sa matandang babae. Paminsan-minsan bumibisita si Yaya Lina sa kanila para makapagbakasyon. Nitong nakaraang 2 taon nga lang ay nagsawa na ito at sinabing sila naman na raw bumisita sa Pilipinas. Doon na rin tumira ang matandang babae sa bahay nila dahil wala ng ibang pamilya. Matandang dalaga kasi si Yaya Lina. Basta, mag-iingat ka doon, baby boy. Huwag mong pababayaan yung sarili mo. Mangiyak-ngiyak na bili ng mami niya at pinupog pa siya ng halik sa mukha. Napangiwi naman si Jared pero hindi sinaway ang ina dahil lalo lang itong nagdadrama. Nang sa wakas ay bitiwan siya, ang kanyang daddy naman ang nilapitan niya at niyakap. Take care son, bili nito. Pagdating sa lola niya, hinawakan nito ang mga kamay niya at pinakatitigan siya sa mga mata. Be good to her, okay? Kapag nagkaroon ka ng pagkakataong makilala siya ng lubos, marirealize mo na tama lang ako sa piniling babae para sa iyo, apo. Seryosong sabi nito pero nakangiti ang mga mata. Sa Lola Mira na yata ang pinakamabait na lolang nakilala ni Jared. Napakamaunawain at mapagmahal, napaka-selfless pa. Kaya nga hindi niya ito kayang masaktan at gagawin ang anumang pakay sa Pilipinas dahil alam na iyon na makabubuti. Maiiwas niya sa sakit ng kalooban ng lola niya kung sakaling hindi maging successful ang pagmamatchmake nito sa kanya at sa apo ng kaibigang si Myra. Yes, Lola. Ako po ang bahala. Nakangiting sagot niya bago ito hinalikan sa noo at niyakap ng mahigpit. Ginulo lang niya ang buhok ni Jaya at hinalikan sa pisngi bago kinindatan. Sigurado siyang nakuha na ng kakambal ang gustong iparating sa simpleng kindat na iyon. Bye guys. I'll see you very very soon. Paalam niya nang tawagin ang flight kung saan siya sasakay. Bago pa mag-board, binalingan uli niya ang pamilya. At kinawayan. I'm doing this for you, Lola, and for myself. Trust me, this is for the best. Nang kumaway ang buong pamilya pabalik, ngumiti siya bago tumalikod at tuluyang pumasok. Tama na mga yakap at ngiti ng mga ito para baunin niya sa mahigit 1 buwang mawawalay siya sa pamilya. Ikakasal ka na? Iiwan na ako mag-iisa. Dati ang pag-ibig mo ay akin lamang. Ikakasal ka na. Bakit may mahal ka ng iba? Bakit ang damdamin mo ay kay daling nagbago? Gago, tumigil ka nga dyan. Kung ayaw mong bangasan ko yung pagmumukha mo, sikmat ni Graciel, o mas kilala sa palayaw na Gracia. Sa kaibigan lalaki na walang tigil sa pagkanta habang nakaharap sa floor-to-ceiling mirror sa loob ng dance studio. Alam niya na siya ang iniinis ni Tony. Silang dalawa lang kasi ang nasa kwarto ng mga sandaling iyon. Pero hindi na siya natutuwa sa pangiinis nito. Kaunti na lang at mapipiko na siya. Si Tony ang pinakamalapit na kaibigan lalaki ni Graciel. Kaklase niya ito sa ibang subjects pero magkaiba sila ng course. Nagkakasundo sila dahil parehong sinto-sinto at abinado sila doon. At isa pa, naiintindihan kasi nila ang isa't isa at walang drama kapag silang magkasama at magkausap kaya nakakagaan na yan ng loob ang lalaki. Isa si Tony sa mga nagiging critic niya pagdating sa kanyang pagsasayaw. Magaling kasi ito. Mapang-asar nga lang, singit ng isang bahagi ng isip niya. Walang kwenta ang pagmamarakulyo ni Gracia at kung tutuusin, hindi nga dapat siya mainis sa mga ginagawa ni Tony pero hindi niya mapigilan. Sino ba naman kasing ultimate fangirl ang matutuwa kapag nalamang ikakasal na nga ang man of their dreams? Tumawa ng malakas si Tony. Kasi naman, tigilan mo na yung pag-i-emote mo. As if alam ng idol mo na nag-e-exist ka. Sa dami ng fans ng banda nila, sa tingin mo maaalala ka pa nila? Kailan mo ba sila huling nakita at nakausap o nakabanding man lang
4 years? 5 years? Move on na, te. Bulalas nito. Ang bandang sinasabi ni Tony ay ang The Band. Ang tanging OPM band na kinaadikan ni Gracia mula noong high school pa lamang. At ang ikakasal ay ang vocalist na si Kin. Ano ba kasi ang pakialam mo? Tantanan mo na nga ako. Patuloy na pagtataboy niya rito. Ang lalaki lang at ang pinsang si Leah ang may kakayanan na bisitin siya at ang hindi matatakot kahit na napipiko na siya. Lalo pa nga siyang naiinis ng mga ito. Hindi kita titigilan hanggat hindi mo tinatapos yung kalokohan mo. Abnormal ka naman kasi. Patulan mo lang ang mga pagmamatchmake ko sa'yo bago kong kaibigan. Promise, mabait yon. Mabait si Jared at hindi nangangain ng tao. Ngumiti pa si Tony bago naglakad palapit sa kanya. Nag-engine seat ito sa tapat niya at tiningnan siya. Tumaas baba pa ang kilay nito na alam niya na tinutokso na siya. Ang sinasabi ng lalaki na bagong kaibigan ay si Jared, ang kapitbahay nito sa tinitirhang village. Kababalik lang daw ni Jared nung isang araw galing ng New York at nakapagbanding agad ang mga ito. Kaya nalaman ni Tony na single pa ang lalaki. At dahil matalik silang magkaibigan, sa kanya inirereto nito ang bagong kaibigan. Gusto raw ni Tony si Jared sa kanya dahil mabuting tao daw ang kaibigan nito. Family-oriented at may takot sa Diyos. Baka sakaling mahawa raw siya at kahit kaunting kabaitan sa lalaki, ay makuha niya kaya sa kanya nirereto. Hindi alam ni Gracia ang totoo kung bakit todo ang pambibuild up ni Tony sa bagong kaibigan kahit sandali pa lamang nito nakikilala si Jared. Ano ba kasi ang mayroon sa Jared na yon at gustong gusto mo na yata na makilala ko siya? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Gracia na seryosong tinitingnan ng lalaki. Baka sakaling masindak sa pagtataray niya. Nagkibit-balikat lang ito. Men don't share secrets with anybody. Makahulog ang sagot nito at kinindatan pa siya. Hindi, nagtagal. Tumayo na si Tony at naglakad sa kinaroroonan ng speaker at iPad nito. Ang mabuti pa, lumabas na tayo para makakain. Tapos ipapakilala kita kay Jared. Siguradong nasa labas na yun at hinihintay ako. Pupunta kasi siya rito para sabay kaming maglaro. Sa may malapit na mall. Yaya nito na inakbayan pa siya at pinisil-pisil ang pisngi niya. Kailan ka ba naging bugaw? Nakakadiri ka, Tony. Nanghihilakbot na bulalas niya. Bakit ba kasi ako ang napili mong ibugaw sa kaibigan mo? Mas matagal mo na akong kaibigan kaysa sa Jared na yon. Tapos minamatchmake mo ako sa kanya? Anong klaseng best friend ka? Eksaheradang sinapo pa niya ang dibdib para dagdag drama. Hindi naman kita iminamatchmake kung alam kong sasaktan ka lang ng lalaki. Hindi pa ako ganoon kabaliw para ibenta ka sa mga siraulo. Kaya patulan mo na to. Kahit subukan mo lang, masyado ka kasing pihikan sa mga lalaki. Wala kang pinapansin kahit sino sa mga nagbabalak manligaw sa'yo. Umismid pa ito. Sa 3 taong pagkakaibigan nila ni Tony, nasanay na silang nilalait ang isa't isa. At least alam ni Gracia na totoong kaibigan si Tony. Sinasabi nito kung ano ang nararamdaman at hindi nagsasalita ng kahit na ano para lawang magpalubag ang loob niya. Kapag mali siya, sinasabi ng lalaki. Pero kapag nasa tama siya, lahat ay gagawin nito, may paglaban lang siya. Ganoon katindi ang maging pagkakaibigan nila ni Tony. Nakikita rin ng lalaki ang pambabara niya sa mga lalaking lumalapit sa kanya, na bilib raw sa galing niyang sumayaw. Ang karamihan nga sa mga ito, sinasabi na ang sexy at ang ganda niya, at maswerte ang lalaking mapipili niya na maging boyfriend. Pero alam na alam ni Gracia na inuuto lang siya ng lalaking iyon para makuha ang kanyang atensyon. Pwes manigas sa mga ito dahil wala ni isa man sa kanila ang makakakuha ng atensyon niya. Ay ewan ko sa'yo, maghanap ka ng kausap mo. Pilit niyang inalis ang kamay ni Tony na nakaakbay sa kanya. Pagkatapos ay nilagpasan na ito. Nagugutom na rin siya kaya kakain ng walang kasama. Matyaga naghihintay si Jared sa labas ng International University, kung saan nag-aaral ang bagong kaibigan at kapitbahay na si Tony. Nakasandal siya sa gilid ng kotse na pansamantalang gagamitin habang nakahalukip-tip na tumatanong sa gate. Nangako si Tony na may ipapakilala itong babae na best friend daw nito at kasama sa organisasyon na kinabibilangan. Siyempre pa, umaasa siya na ang babaeng kailangan ang ipapakilala ng lalaki, kaya pumayag siya sa gusto nitong mangyari.
Mas mapapadali ang mga plano niya dahil sa tulong ni Tony. Bago pa man nagpunta ng Pilipinas, pinaimbestigahan na ni Jared ang buhay ni Graciel o mas kilala bilang Gracia. Miyembro ang babae ng grupong Tinkerbell sa nagko-cover ng mga Korean songs. Lagi nakikita si Gracia at ang grupo nito sa mga event na may kinalaman sa mga K-pop. At ang international dance troupe na iyon na kinabibilangan nito kasama si Tony sa loob ng university. Kaya kinuha na ni Jared ang pagkakataon na maging kaibigan si Tony nang malaman kung saan ito nag-aaral. Pero kailangan niya na maging maingat at mataktika para hindi mahalata ng lalaki ang kanyang hidden agenda. Sa totoo lang, hindi naman mahirap makagaanan ng loob si Tony. Palakaibigan ng lalaki at hindi maramot sa ngiti, kaya madali niya nakagaanan ng loob. Sa tapat lang ng bahay nila ito nakatira. Napadiretso ng tayo si Jared nang mamataan si Tony. Nakalalabas lang ng gate at may kaakbay na itong isang babaeng nakasimangot. Kilala na niya agad kung sinong babae, pero dahil hindi pwedeng ipaalam agad ang kaugnayan dito, kailangan niya magpanggap na hindi ito kilala, kaya ngumiti siya ng malapad at kinawayan pa si Tony. Agad siyang nakita ni Tony at hinilang kasama, papunta sa kinaroroonan nito. Nang masalubong ng kanyang tingin ng mga mata ng babaeng kasama ni Tony, ay sandali siyang natigilan. Matalim kasi ang tingin nito sa kanya habang nakataas ang isang kilay, na parang leon na kapag sinubukan mong kausapin o lapitan, bigla ka na lamang dadambahin at kakainin ng buhay. Mabuti na lang at mabilis din siyang nakabawi at ibinalik ang ngiti sa mga labi. Ay pare, salubong ni Tony. Nilipat tuloy ni Jared ang tingin sa lalaki. Nakipag-high five pa ito sa kanya. Ito nga pala si Gracia, ang kaibigan kong sinasabi ko sa'yo. Pagpapakilala nito sa babaeng kasama. Inilabas si Jared ang pinakamagandang ngiti at binalingan si Gracia. Dahil titig na titig sa babae, kitang-kita niya ang sandali nitong natigilan. Pagkatapos, unti-unting ngumiti na dahilan para siya naman ang matigilan. Maging ang kulay tsokolating mga mata kasi ni Gracia ay kumislap na parang ngumiti rin. At pakiramdam niya, parang may nabuhay na kung ano sa puso niya at nagliwanag ang buong paligid kahit na paggabi na. Nice to meet you, Jared. Malumanay na sabi ni Gracia na inilahad ang isang kamay sa harap niya. Wala sa sariling inabot niya ang kamay ng babae. Pero sa sandaling nagdikit ang mga kamay nila, pakiramdam niya may kuryenteng dumaloy mula sa kamay nito, papunta sa kanya, at agad na kumalat sa buong katawan niya. Kung tuluyan lang na nag-short circuit ang isip, malamang na bigla na lang siyang binawi ang kamay mula kay Gracia. Mabuti na lang at madali niyang nakompose ang sarili. Shit, sino magsasabing mas maganda pala si Gracia sa personal kaysa sa mga litratong ibinigay sa kanya ng private investigator na inupahan. Medyo singkit ang mga mata ng babae na naitatago sa likod ng reading glasses na suot. Matangos ang ilong, manipis ang pulang mga labi, at maliit ang hugis ng mukha. Nakapusod ang itim na buhok nito, kaya masarap pagmasdan ang mukha. Walang kasing kahit na anong tabing na kaunting hibla ng buhok iyon. Nice to meet you too, he managed to say as they shook hands. Nax, ramdam na ramdam ko ang spark sa pagitan niyo ah. Kailangan niyo na po bang dito o sisibat na ako? Ang boses ni Tony na nagpagising sa aking parang ibang mundong napasukan. Dahan-dahang binawi ni Jared ang kamay sa nananatiling nakatingin na si Gracia sa harap niya bago binalingan si Tony. Saan mo ba gustong kumain pare? Pasensya ka na. Hanggang ngayon kasi hindi ko pa rin kabisado ang pasikot-sikot dito sa Maynila. Napangiwi pa siya at napakamot sa batok. Bigla siyang nahiya na hindi maintindihan dahil sa kainosentehan. Natawa naman si Gracia dahilan para mabalik ang tingin niya sa babae. Kahit saan na lang, isasama ko na lang tong si Gracia. Sigurado kasi na wala tong kasabay na uuwi. Ihatid na lang din natin pagkatapos kumain. Hindi nakasagot si Jared dahil nakatitig pa rin siya kay Gracia na malawak pa rin ang pagkakangiti. Parang musika ang tawa ng babae na kumukuha sa atensyon ng kahit na sino makakarinig niyon. Biglang pumasok sa isip niya ang plano kung bakit pumunta sa Pilipinas. At ngayon nakita na ng personal ang babaeng napili ng kanyang lola. Magagawa pa nga kaya niya ang mga pinaplano? Ano ba ang nangyayari sa'yo? Nawawala yata sa focus ang kokote mo. Paninita ng isang bahagi ng isip niya. Pasimple niyang ipinilig ang ulo. Hindi siya pwedeng mawala sa focus. Get your head in the game. Wika nga ni Chad sa High School Musical
At iyon ang gagawin niya mula ngayon. At least alam na ni Gracia ang existence niya. Tama na ang kaalamang iyon sa ngayon. Para sa katahimikan ng buhay ko at para na rin sa kaligayahan naming lahat. Pangaalo na lamang niya sa sarili. Thanks God. You're here. How are you? Isang matipid na ngiti na hindi umabot sa mga mata ang sagot ni Leah kay Gracia. Naabutan niya ang pinsan na nakaupo sa isang sulok ng kainan at nakatanaw sa labas ng establishmento. Nasa di kalayuan ng 8 lalaking panakanak ang sumusulyap rito. Mga bagong kaibigan ng pinsan na mga ito na nakilala ilang pagkakataong pagpunta doon. Kilala na rin ni Gracia ang mga lalaki dahil minsan na rin siyang naipakilala ng pinsan sa mga ito. Napamahal na rin sa kanyang lugar. Maganda kasi ang ambience. Bukod doon, friendly rin ang staff maging ang mga may-ari ng lugar. All-in-one na nga ang lugar. Bukod kasi sa coffee shop, may library at arcade din ang suites to go. Kaya masarap tambayan. Sabay na tayong umuwi ha, sabi ni Gracia na bahagyang nakangiti. Pagkatapos maghapunan kasama sina Jared at Tony, doon siya nagpahati dahil nakatanggap ng text mula kay Leah at sinasabing naroon ito. Nag-enjoy siya nakasama si Jared. Marami silang napag-usapan tungkol sa mga sarili nila. May-ari pala ang lalaki ng isang bagong 5-star hotel sa New York at nasa Pilipinas lang ngayon para magbakasyon. Matagal na rin daw kasi itong hindi nakakauwi sa bansa. 22 years old na. At 22 years na kung tama ang pagkakatanda niya. Humanga pa nga siya sa lalaki dahil sa edad na 25, may sarili na itong negosyo at successful pa sa propesyon. Hayan tuloy, nadagdagan ng mga inspirasyon niya para pagsikapang maging successful sa anumang karera at susuungin. Isa pa sa nagustuhan niya kay Jared ay ang malalim na dimples sa magkabilang pisngi. Iyon ang talagang nakakuha ng atensyon niya nang ipakilala ni Tony kanina. Handa na sana siyang sungitan at barahin si Jared kung hindi lamang siyang initian nito. Ngayon lang nangyari na nakuha ng isang lalaking hindi niya kilala ang kanyang atensyon. Kahit sino kasi sa mga lalaking nagpapahaging sa kanya ay hindi naging matindi ang epekto gaya ng epekto ni Jared sa kanya. Nagpapasalamat siya na nagkaroon uli ng communication dahil hiningi nito ang cellphone number niya at ini-add siya sa Facebook kaninang magkasama pa sila. Hindi na rin siguro masamang magkaroon siya ng bagong kaibigan. Gaya nga ng sinabi ni Tony, mukhang mabuting tao naman si Jared. So ano ang problema at malungkot ka na naman? Ang ahala ko ba nakapag-usap na kayo ni Dean? Maingat na tanong niya. Ayaw niyang maging dahilan ng lalong pagkakalungkot ng pinsan. Pumuntong hininga si Leah bago sumagot. Yes, nakapag-usap na kami. Actually, okay na nga kami eh. Umakto siya na parang walang nangyaring masama sa pagitan namin. Pero hindi ko pa rin maiwasang malungkot. Feeling ko kasi ako na lang ang nagmamahal at kaibigan na lang ang tingin niya sa akin. Cause dapat hindi mo iniisip yan. Dapat hinahayaan mo lang si Dean na ang ma-stress sa paghihiwalay niyo at hindi ikaw. Siya naman na may kasalanan kaya kayo na uwi sa ganoon eh. At ang pagmamahal mo para sa kanya, hindi naman basta-basta mawawala. For now, just go with the flow. Huwag mong ipakita sa kanya na naaapektuhan ka para na rin sa paghihiwalay nyo. Pangaral niya. Buong buhay ni Gracia, si Leah at ang tita nito, ang nakilalang pamilya. Ayon sa tiyahin, namatay ang mga magulang niya noong 2 taong gulang pa lamang siya at ang mga magulang naman ni Gracia ay noong 1 taong gulang pa lamang ang pinsan. Ang tita nila ang nagpresentang mag-alaga sa kanilang dalawa dahil wala naman daw itong sariling pamilya. Ang mami nito na si Lola Mayra ay nasa Amerika, kasama ang bunsong kapatid ng tiyahin doon na naninirahan. Ayaw lang daw kasi ni tita na pumunta sa ibang bansa kaya hindi napilit ng lola nila na sumama rito. Parang nanay na ang tingin ni Gracia at Leah kay tita. Kaya nangako silang magpinsan na gagawin ang lahat. Masuklian lang ang kabaitan ng tiyahin sa kanila. At nangako si Gracia sa sarili na iingatan at poprotektahan ng mga taong mahal niya. At ganoon na nga ang gagawin niya anumang mangyari kina Leah at tita Maika niya. I just can't help it. Natatakot ako na wala na kaming pag-asa. Pero natatakot din ako na tuluyan na kaming maghiwalay. Kaya kahit puro takot at sakit ang nararamdaman ko ngayon, pumayag na lang din ako maging magkaibigan kami. At least magkasama pa kami. Si Gracia naman na napabuntong hininga nang dahil kay Leah, napatunayan niya sa sarili na ang mga nagmamahal sadyang nagiging tanga. Na kahit nagaano pa katalinong isang tao, kapag puso ang pinairal, walang laban na sinasabi ng utak.
Dahil sa talino ng pinsan, hindi man lamang nito maisip ang sariling kaligayahan at mas inuuna pa ang kaligayahan ng buwisit na ex-boyfriend. Hindi niya mapigilang makaramdam ng awa para kay Leah. Pero hindi na iyon mapahalata dahil magagalit ito at baka pati sa kanya ay lumayo pa. Wala nang maaasahan ng pinsan kundi siya at ang tita nila. So hahayaan mo na lang na maging magkaibigan kayong dalawa kahit na ikaw pa ang masaktan? Sa loob-loob, nagngingit-ngit si Gracia kay Dean dahil naging ganoon ang pinsan dahil sa lalaki. Pero dahil nangako na hindi nakikialam sa relasyon nito, hindi siya gumagawa ng kahit na anong paraan para matulungan ng pinsan na lumayo sa letsyeng lalaking yon. Dahil kahit nagalit sa binata, hindi naman maaalis na yon ang katotohanan ng kaibigan pa rin niya ito. Magkaibigan tayo, Gracia. Magkakasama tayo sa iisang organization. Ang pangit tingnan kung pati tayo magkakasiraan. Nasasaktan na rin ako. Bakit hindi mo pa lubos-lubusin? Hindi naman niya alam kung anong mararamdaman ko. Basta maging masaya lang siya, kontento na ako. Nang iikot niya ang mga mata at irapan ng pinsan ay bahagya itong natawa. Kapag nagmahal ka, may iintindihan mo rin ako. Iyan ang sinisiguro ko sa'yo. Kahit paano, gumaan ang pakiramdam niya dahil sa pagtawa ng pinsan. At least, napaganda niya kahit kaunti ang mood nito. Kahit na nakakakilabot kung minsan ang mga sinasabi ni Leah tungkol sa pag-ibig. Hindi pa rin niya maiwasan ang bagay na iyon kung sakali mong magkatotoo ang sinasabi nito at tamaan nga siya. Hindi siya cynical at lalong hindi bitter. Naniniwala pa rin siya sa happy ever after at sa true love. Hindi pa nga lamang niya priority ang bagay na iyon sa ngayon. Bata pa ako para dyan.